O, ikaw ba ang yaya? Pakihatid na lang ang mga bata sa silid-tulugan sa likod. Ang mga salita ng aking manugang ay umalinggaw sa buong sala. Tumigil ang bulungan at tawanan. 30 pares ng mata ang tumitig sa akin. Ang aking anak na si Richard ay bumulalas ng malakas na halakhak. Si Victoria ay ngumiti, kampante, naghihintay na sumunod ako na parang isa lamang empleyado. Nakatayo ako roon sa gitna ng aking sariling sala, hawak ang tray ng mga pika-pika na ginugol ko ng ilang oras sa paghahanda sa sarili kong bahay, ang bahay kung saan sila nakatira. Salamat sa aking kabaitan, walang sinuman ang nagsalita. Walang sinuman ang nagtanggol sa akin. Ang katahimikan ay napakabigat na halos madama ko itong dumudurog sa aking dibdib. Maingat kong ibinaba ang tray, hinawakan ang aking 2 apo sa kamay, at naglakad patungo sa silid sa likod. Bawat hakbang ay nagdulot ng matinding sakit sa loob ko. 70 taon ng dignidad ang nawala sa isang iglap dahil sa isang pangungusap. Kinabukasan, habang umiinom ng kape si Richard sa aking kusina, may tumawag sa doorbell. Iniabot ng isang mensahero sa kanya ang isang selyadong sobre. Pinanood ko siyang buksan ang dokumento nang may aruganting kalmaduhan na namana niya sa kanyang ama. Nakita ko ang pagbabago ng kulay ng kanyang mukha nang mabasa niya ang mga salita. Ang may-ari ng ari-arian ay humihiling ng isang agarang pagpupulong upang talakayin ang mga tuntunin ng paninirahan. Ang kanyang mga mata ay agad na tumingin sa akin. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, kalmadong sumisipsip ng aking tsaa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, parang nakahinga ako ng maluwag. Ngunit hayaan ninyong ikwento ko kung paano kami nakarating dito. Dahil ang kwentong ito ay hindi nagsimula noong umagang iyon. Nagsimula ito 3 araw bago noon, nang magpasya akong mag-organisa ng isang birthday party para sa aking apo na si Liam. 3 araw ng paghahanda sa bawat detalye. Ang chocolate cake na may raspberry filling, paborito niya. Ang mga gold at white na lobo na bumabalot sa buong sala. Ang mga regalo na nakatambak sa tabi ng maintable. Mahigit 60,000 na halaga ng mga laruan na itinuro ko sa kanya sa katalog. Lahat ay binayaran ko. Lahat ay nasa bahay ko. Ang bahay ko. Naiintindihan ba ninyo? Ang bahay na binili ko gamit ang pera mula sa life insurance ng aking asawa. Ang bahay na binuksan ko sa aking anak na si Richard nang mawalan siya ng trabaho 2 taon na ang nakalipas. Ilang buwan lang, ma, sabi niya sa akin, hanggang sa makabangon kami. Pagkalipas ng 2 taon, narito pa rin sila. Si Victoria ay nagde-decorate ng mga dingding gamit ang mga bagong painting. Ginawa ni Richard ang study room ng aking yumaong asawa na kanyang personal na opisina. Ang aking mga espasyo ay paliit ng paliit. Ang aking silid-tulugan, ang maliit na hardin sa likod bahay, ang kusina sa umaga bago sila magising. Ngunit nanatili akong tahimik dahil sila ang aking pamilya, dahil ang mga apo ay nagbibigay sa akin ng labis na kagalakan, dahil ang isang ina ay laging nakakahanap ng mga dahilan upang tiisin ang hindi matitiis. Nang hapon ng party, si Victoria ay dumating ng huli. Naglakad siya papasok na suot ang emerald green dress na malamang ay nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita niya sa isang buwan. Siyempre, dahil ang nagpupondo ng kanyang mga luho ay ako, kahit na mas gusto niyang kalimutan ito. Ang kanyang buhok ay fresh mula sa salon, ang kanyang mga kuko ay flawless, ang kanyang makeup ay perpekto, habang ginugol ko ang umaga sa paglilinis ng bawat sulok ng bahay. Pumasok siya na tumatawa, nagbebeso sa mga pisngi, binabati ang mga bisita na parang siya ang may-ari ng lugar. Ang aking anak ay sumunod sa kanya ng 2 hakbang sa likod, nakangiti ng may walang laman na ekspresyon na nanatili sa kanyang mukha mula nang pakasalan niya ito. Nagsimulang mapuno ng mga bisita ang sala, mga pinsan, mga tiyo, mga kapitbahay, pamilya, mga kaibigan. Alam ng lahat ang katotohanan. Alam ng lahat na ito ang bahay ko, na binuksan ko ang mga pintuan para tumira dito sina Richard at Victoria, na binabayaran ko ang kuryente, tubig, gas, pagkain. Ngunit walang sinuman ang bumanggit nito. Ito ang hindi komportableng sikreto na lumulutang sa hangin sa tuwing magkakasama-sama kami. Nasa kusina ako, tinatapos ang pag-aayos ng mga tray ng pagkain, nang marinig ko ang boses ni Victoria na tumataas sa ibabaw ng iba.
Nakikipag-usap siya sa isang young couple na hindi ko kilala, malamang na mga kaibigan mula sa kanyang mula sa mga yoga class na ina-attendan niya gamit ang membership na binabayaran ko. Kinuha ko ang tray ng pika-pika at lumabas sa sala. Umiti ako. Handa na akong maging ang mapagbigay na host na lagi kong ginagawa. At pagkatapos ang kanyang mga mata ay dumapo sa akin. Walang pagmamahal sa tingin na iyon. Walang paggalang. Tiningnan niya ako na parang tumitingin sa isang bagay na humaharang sa daan. At sa harap ng lahat, nang may icy smile na pinagpraktisan niya, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. O, ikaw ba ang yaya? Pakihatid na lang ang mga bata sa silid-tulugan sa likod. Tumigil ang oras. Nakita ko ang mga mukha ng mga bisita na nag-freeze sa hindi komportableng ekspresyon. Nakita ko ang aking pinsan na si Margaret na binubuksan ang kanyang bibig upang sabihin ang isang bagay at pagkatapos ay isinasara ito. Nakita ko si Tito Charles na tumitingin sa sahig. Nakita ko si Richard, ang sarili kong anak, ang batang dinala ko sa aking mga bisig, na pinalaki ko ng mag-isa pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, na tumatawa sa akin. Ang young couple sa tabi ni Victoria ay tumawa rin, kinakabahan noong una. Ngunit nang makita nila na walang sinuman ang nagtanggol sa akin, ang kanilang halakhak ay naging mas kampante. Si Victoria ay kumindat sa kanila na parang nagbabahagi ng isang pribadong joke sa aking kapinsalaan. Nanginginig ang aking mga kamay na humahawak sa tray. Naramdaman ko ang init na umaakyat sa aking liig, ang aking mga pisngi na nagliliyab sa kahihiyan. 70 taon. 70 taon ng pamumuhay ng may dignidad, ng pagtatrabaho ng husto, ng pagsasakripisyo para sa aking pamilya. At ngayon ako ay invisible. Mas masahol pa sa invisible. Ako ang katulong. Pwedeng nagkumpronta ko siya roon mismo. Pwedeng sumigaw ako na ito ang bahay ko, na lahat ng hinahawakan niya, lahat ng ginagamit niya, lahat ng ipinagmamalaki niya ay binayaran ko. Ngunit hindi ko ginawa. Dahil mayroong isang bagay tungkol sa matinding sakit na pumaparalisa sa iyo, na nagpapaliit sa iyo, na nagnanakaw ng iyong boses. Maingat kong inilapag ang tray sa mesa. Hinanap ko ang aking mga apo gamit ang aking mga mata. Si Liam ay nasa tabi ng bintana, nakikipaglaro sa kanyang pinsan. Si Chloe ay nakaupo sa sofa, yakap ang kanyang bagong manika. Tinawag ko sila ng may banayad na kilos. Lumapit silang tumatakbo, inosente, hindi alintana ang laso na ibinuhos sa kanilang lola. Hinawakan ko ang kanilang maliliit na kamay, napakaliit, napakainit, at naglakad ako patungo sa silid sa likod, ang silid na dating sewing space ko, na ginawa ni Victoria na storage room para sa mga bagay na hindi niya ginagamit. Sa likod ko, nagpatuloy ang party na parang walang nangyari. Nagpatuloy ang tawanan. Nagsimulang tumugtog muli ang musika. Walang sinuman ang dumating upang hanapin ako. Walang sinuman ang nagtanong kung okay lang ako. Binura ako mula sa aking sariling selebrasyon sa aking sariling bahay ng babaeng nakatira sa ilalim ng aking bubong salamat sa aking kawanggawa. Maingat kong isinara ang pinto sa silid sa likod. Tiningnan ako ng aking mga apo ng may malalaking curious eyes, hindi maintindihan kung bakit umalis si Lola sa party. Tinanong ako ni Liam kung pwede na kaming bumalik para kumain ng cake. Gusto ni Chloe na magbukas ng higit pang mga regalo. Umiti ako sa kanila. Palagi akong humingiti sa kanila dahil wala silang kasalanan na magkaroon ng mga magulang na nakalimutan ang kahulugan ng pasasalamat. Sandali lang, mga mahal ko. Maglalaro muna tayo dito ng kaunti, okay? Umupo ako sa sahig kasama nila. Nagprotesta ang aking mga tuhod. Hindi nagpapatawad ang 70 taon, ngunit kailangan kong naroon sa sahig sa kanilang level dahil kung mananatili akong nakatayo, pakiramdam ko ay babagsak ako. Inilabas ni Liam ang kanyang bagong toy cars. Sinimulang suklayin ni Chloe ang buhok ng kanyang manika, at ako roon sa gitna ay naramdaman ang isang bagay sa loob ko na nabasag sa napakaliliit na piraso na hindi ko na kailanman maibabalik. Naririnig ko ang party sa kabilang panig ng pinto. Ang tawanan, ang musika, ang tunog ng mga baso na nagkikiskisan sa mga toast. Ang party ko, ang party na inorganisa ko, ang party na binayaran ko.
At ako ay nakakulong sa isang madilim na silid, nagtatago na parang ako ay isang kahihiyan. Ang bukol sa aking lalamunan ay humihigpit ng higit pa. Huminga ako ng malalim. 1, 2. Hindi ako iiyak. Hindi sa harap ng mga bata. Hindi nila nararapat na dalhin ang bigat ng aking sakit. Lumipas ang 1 oras, marahil higit pa. Walang sinuman ang dumating upang hanapin kami. Walang sinuman ang kumatok sa pinto upang tanungin kung okay lang kami. Para bang tumigil na kami sa pag-iral ng sandaling tawirin namin ang threshold na iyon. Sa wakas, narinig ko ang mga bisita na nagsisimulang magpaalam. Mga boses sa hallway, salamat sa pagdating. Ang ganda ng party. Sobrang saya ng mga bata. Ang boses ni Victoria, matamis at charming, nagpapaalam sa bawat tao na parang ang perpektong host, ang host ng bahay ko. Nang umalis ang huling bisita, nang tuluyan nang bumagsak ang katahimikan sa bahay, binuksan ko ang pinto sa silid. Nakatulog ang mga bata sa sahig, yakap ang kanilang mga laruan. Binuhat ko sila isa-isa sa kanilang mga kama, si Liam muna, pagkatapos si Chloe. Hinalikan ko sila sa noo. Sila ang tanging purong bagay na natitira sa lahat ng ito. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan. Ang sala ay isang disaster, mga maruming plato sa lahat ng dako, mga baso na halos puno, mga napkin sa sahig. Nagsisimula nang bumagsak ang mga lobo, nakabitin ng malungkot sa mga dingding. Walang sinuman ang naglinis ng kahit ano. Siyempre, hindi. Para saan ako, di ba? Ang yaya, ang katulong, ang invisible woman na nagliligpit pagkatapos magsaya ang lahat. Si Richard ay nasa sofa, tinitingnan ang kanyang phone. Si Victoria ay binibilang ang pera na natanggap nila bilang regalo para kay Liam. Hindi man lang sila tumingin nang pumasok ako. Nakatayo ako roon, tinitingnan sila, naghihintay ng isang apology, isang paliwanag, isang bagay, anumang bagay na nagpapahiwatig na napagtanto nila ang kanilang ginawa. Wala. Si Richard ay naghikab. Maganda ang party, di ba? Nag-enjoy ang mga bata. Tumango si Victoria nang hindi tumitigil sa pagbilang ng mga bildye, kahit na mas gusto kong sa hardin, pero sa sobrang liit ng bahay na ito, hindi ka pwedeng humingi ng labis. Maliit na bahay. Ang aking 4-bedroom house, 2 full baths, front and back garden. Ang bahay na binili ko gamit ang pawis ng mga taon ng trabaho, kasama ang aking yumaong asawa. Maliit. May isang bagay sa aking dibdib ang tumigas na parang ang isang muscle na tense sa loob ng maraming taon ay tuluyang naging bato. Matutulog na ako, sabi ko. Ang aking boses ay kakaiba, flat, walang laman. Hindi man lang sumagot si Richard. May binulong si Victoria tungkol sa paglilinis bukas. Umakyat ako sa aking silid, ang tanging silid na ganap na aking pa rin. Nilock ko ang pinto. Umupo ako sa gilid ng kama at tiningnan ang aking mga kamay, mga wrinkled hand. Mga kamay na nagtrabaho ng isang buhay. Mga kamay na nagpalaki ng anak. Mga kamay na nagtayo ng tahanan. Mga kamay na ngayon ay nanginginig sa nagpipigil na galit. Hindi ako umiyak. Ang pag-iyak ay para sa kapag may pag-asa ka pa na may magbabago. Lumampas na ako sa stage na iyon. Umupo ako roon ng ilang oras sa dilim, nararamdaman ang isang bagay na sinauna at dormant sa loob ko na nagsisimulang magising. Hindi ito sakit. Alam ko na ang sakit. Iba ito. Ito ay clarity, malamig, precise, unbreakable. Naisip ko ang aking asawa, kung paano namin binili ang bahay na ito 35 taon na ang nakalipas, tungkol sa mga gabing ginugol namin sa pagpipinta ng mga dingding, pagtatanim ng mga puno sa hardin, pag-imagine sa hinaharap. Namatay siya 10 taon na ang nakalipas, ngunit ang kanyang presensya ay nabubuhay pa rin sa bawat sulok ng bahay na ito. At pinahintulutan ko ang mga estranghero na lusubin ito dahil si Victoria ay isang estranghero. Lagi siyang naging estranghero. Naalala ko ang araw na ipinakilala sa akin ni Richard. Iba siya, ma-espesyal siya. Ang hindi niya sinabi sa akin ay kalkulating siya, na nakita niya sa aking anak ang isang lalaki na walang backbone, madaling manipulahin, na nakita niya sa akin ang isang lonely old woman na madaling pagsamantalahan.
At pinahintulutan ko itong mangyari dahil mahal ko ang aking anak, dahil mahal ko ang aking mga apo, dahil ang mga ina ay gumagawa ng mga bagay na bobo sa pangalan ng pag-ibig. Ngunit noong gabing iyon, nakaupo sa aking kama, sa aking silid, sa aking bahay, gumawa ako ng desisyon. Hindi ako iiyak. Hindi ako magmamakaawa. Hindi ako maghihintay na mapagtanto nila ang kanilang pagkakamali. Ako ay kikilos. 6:00 ng umaga, nang nagsisimula pa lamang sumilip ang araw sa pamamagitan ng mga kortina, kinuha ko ang aking phone. Hinanap ko ang isang number na hindi ko pa na-dial sa loob ng ilang buwan, si Arthur, ang aking attorney, ang parehong lalaki na humawak sa life insurance papers ng aking asawa, ang parehong naglagay sa bahay na ito sa aking pangalan. Sa akin lamang, noong teenager pa lamang si Richard. Tumunog ang phone ng 3 beses bago niya sagutin. Arthur, si Eleanor ito. Kailangan kong ipahanda mo ang ilang mga dokumento. Urgent. Hindi nanginginig ang aking boses. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, ang aking boses ay matatag, malakas. Akin. Narinig ko ang katahimikan sa kabilang dulo ng linya. Pagkatapos ang kanyang professional voice. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo. Isang formal notice para sa aking anak at kanyang asawa tungkol sa mga tuntunin ng paninirahan sa aking ari-arian. Isa pang katahimikan. Mas matagal sa pagkakataong ito. Sigurado ka ba, Eleanor? Hindi pa ako naging masigurado sa anumang bagay sa aking buhay. Alright, ipapahanda ko ito para bukas. Binaba ko ang phone. Hindi na nanginginig ang aking mga kamay. Nawala na ang bigat sa aking dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumaan ang pakiramdam ko. Bumaba ako sa kusina. Nagtimpla ako ng aking kape. Umupo ako sa tabi ng bintana, tinitingnan ang hardin na mahal ko, at naghintay. Bumaba si Richard ng 9:00 ng umaga, hinihila ang kanyang mga paa na may hangover face na nakukuha niya tuwing umiinom siya ng labis na wine sa mga party. Nakita niya ako na nakaupo sa kitchen table, umiinom ng aking kape, at halos hindi ako binati ng isang ungol. Binuksan niya ang refrigerator, naghahanap ng mga itlog na lagi kong hinahanda para sa kanya. Naghintay siya. Patuloy akong uminom ng aking kape, nakatingin sa bintana. Hindi ka nagluluto ng breakfast? Tanong niya na may tono ng inis na sorpresa. Hindi ngayon, sagot ko nang hindi siya tinitingnan. May cereal sa pantry. Narinig ko siyang suminghal, isinara ang refrigerator ng mas malakas kaysa sa kinakailangan. Ngunit wala na siyang sinabi. Kumuha siya ng isang kahon ng cereal at nagsilbi sa kanyang sarili na parang isang spoiled child na natuklasan na hindi na siya aalagaan ng kanyang ina. Bumaba si Victoria pagkalipas ng kalahating oras, perpektong groomed gaya ng dati sa kanyang branded activewear na ibinigay ko sa kanya para sa kanyang huling birthday. Tiningnan niya ako na may superficial smile na ginagamit niya kapag may kailangan siya. Eleanor, pwede mo bang bantayan ang mga bata ngayong hapon? May appointment ako sa spa kasama ang mga girls. Eleanor. Hindi man lang niya ako tinawag na Timom. Hindi niya ginawa. Hindi ako pwede, sabi ko, pinapanatili ang aking boses na neutral. May appointment ako. Kumunot ang kanyang kilay. Appointment? Ikaw? Para bang inconceivable na ang isang 70-year-old na babae ay may sariling buhay. Ako. Nagpalitan ng tingin si Victoria at Richard. Ang tingin na nakita ko ng 1,000 beses. Ang tingin na nagsasabing, nagiging mahirap na naman ang iyong ina. Well, sabi ni Victoria ng may tense voice, kakailanganin mong i-cancel ito. Nabayaran ko na ang SP appointment at hindi ako nagka-cancel ng kahit ano. Hindi ako nagka-cancel ng kahit ano, putol ko sa kanya, inilapag ang aking mug sa mesa ng may matalim na food. Tumawag ka ng babysitter. Sigurado ako na kaya mo, di ba? Lalo na sa lahat ng pera na natitipid mo sa pamumuhay dito ng libre. Ang katahimikan na sumunod ay brutal. Tumigil sa pagnguya si Richard ng kanyang cereal. Nag-freeze si Victoria, bahagyang nakabukas ang kanyang bibig. Excuse me, sabi ni Victoria, tumataas ang kanyang boses.
Narinig mo ako ng perpekto. Tumayo si Richard. Mom, ano ba ang problema sa iyo? Bakit ka nagiging ganito? Nagiging ano, Richard? Nagiging isang tao na nararapat sa paggalang sa kanyang sariling tahanan? Oh, my God! Bumulala si Victoria ng dry laugh. Galit ka pa rin ba tungkol kahapon? Joke lang iyon, Eleanor. Isang innocent joke. Joke, ulit ko, nagpapasarap sa mga salita, natawagin akong yaya sa harap ng 30 tao sa sarili kong bahay sa party na inorganisa at binayaran ko. Isa itong joke. Nag-i-exaggerate ka. Pumasok si Richard, gamit ang condescending tone na ginagamit niya sa lahat ng sinasabi ko. Always so dramatic. Dramatic. Ang parehong salita na ginamit ng kanyang ama kapag nagreklamo ako tungkol sa isang bagay, ang parehong salita na nilunok ko sa loob ng 40 taon ng kasal. Ngunit ang aking asawa ay hindi bababa sa ginagalang ako. Hindi bababa sa nagtrabaho siya. Hindi bababa sa naging lalaki siya. Sa tingin ko, sabi ko ng dahan-dahan na nakalimutan ninyong dalawa ang isang bagay na napakahalaga. At ano iyon? Tanong ni Victoria, nakakrus ang kanyang mga braso. Bago ko pa masagot, tumunog ang doorbell. Kaming tatlo ay tumayo nang hindi gumagalaw. Alam ko kung sino iyon. Naghihintay ako sa kanya buong umaga. Ako na, sabi ko, tumayo mula sa mesa. Naglakad ako sa pinto. Binati ako ng isang batang mensahero nang may professional smile. Richard Davis. Sandali lang, sabi ko sa kanya. Lumingon ako sa kusina. Richard, para sa iyo ito. Pinanood ko siyang lumapit, naguguluhan. Iniabot ng mensahero sa kanya ang isang selyadong Manila envelope at isang tablet upang pirmahan. Isinulat ni Richard ang kanyang signature, kinuha ang sobre at isinara ang pinto. Ano ito? Bulong niya, pinupunit ang papel. Umupo ako pabalik sa aking upuan. Kinuha ko ang aking kape na malamig na, ngunit wala akong pakialam. Sulit ito. Pinanood ko ang kanyang mga mata na gumalaw mula kaliwa pa kanan habang nagbabasa siya. Pinanood ko ang kulay na lumabas sa kanyang mukha. Pinanood ko ang kanyang mga kamay na nagsimulang manginig, hawak ang dokumento. Ano ang nakasulat? Tanong ni Victoria, lumalapit. Hindi sumagot si Richard. Patuloy siyang nagbasa ng isang beses, 2 beses, na parang magbabago ang mga salita kung babasahin niya ang mga ito ng sapat na beses. Inagaw ni Victoria ang papel mula sa kanyang mga kamay. Lumaki ang kanyang mga mata habang nagbabasa siya. Bumukas ang kanyang bibig. Pagkatapos ay isinara. Pagkatapos ay binuksan muli. Ito. Kailangang nagkakamali, utal ni Victoria. Hindi ito isang pagkakamali, sabi ko ng kalmado. Tiningnan ako ni Richard na parang nakikita niya ako sa unang pagkakataon. Mom, ano ito? Ito ay isang formal notice, ipinaliwanag ko ng kalmado, mula sa may-ari ng ari-arian, ako, na humihiling ng agarang pagpupulong sa mga tenant, kayong dalawa, upang talakayin ang mga tuntunin ng iyong paninirahan sa aking ari-arian. Ang iyong ari-arian, bumulala si Victoria ng hysterical laugh. Ang bahay na ito ay pagmamay-ari ng pamilya. Pagmamay-ari ito ni Richard na gaya mo rin. Hindi, sabi ko, at ang salita ay lumabas na kasing lamig ng yelo. Ang bahay na ito ay nasa pangalan ko, sa pangalan ko lamang. Palagi na. Maaari mong i-check ito sa public records kung gusto mo. Ngunit si Richard ay mukhang isang lost child. Mom, akala ko na kapag namatay ka na ito, kapag namatay ako, ulit ko. How convenient na pinaplano mo na ang aking funeral. Anak, ngunit mayroon akong balita para sa iyo. Buhay na buhay pa rin ako at pagod na sa pagiging trinato na parang katulong sa sarili kong bahay. Walang sino man ang nag-treat sa iyo na parang katulong, protesta ni Richard. Hindi na ako naniniwala sa mga kasinungalingan. Tumayo ako, tinitingnan siya ng diretso sa mata. Kahapon, tinawag ako ng iyong asawa na yaya. Tumawa ka. Pinadala ako sa guest room sa sarili kong party. At ngayong umaga,
Pinagpalagay ng iyong asawa na kakailanganin kong i-cancel ang aking mga plano upang bantayan ang kanyang mga anak habang pumupunta siya sa isang spa na malamang nababayaran ko rin dahil binabayaran ko ang lahat ng bagay sa bahay na ito. Hindi iyon, sinubukang magsalita si Richard, ngunit hindi nakahanap ng mga salita. Hindi ba totoo? Sabihin mo sa akin, magkano ang binabayaran ninyong renta? Magkano ang ini-contribute ninyo para sa mga utilities, para sa pagkain, para sa maintenance? Katahimikan. Eksakto. Wala. Wala kayong binabayaran. Nakatira kayo dito ng libre. Kumakain kayo dito ng libre. Nagdadamit kayo, nagpapakasaya, nag-i-exist dito ng libre. Habang ako, sa edad na 70, nananatiling ang tanging nagpapanatili sa bubong na ito sa inyong mga ulo. Mom, kami si Richard ay naghahanap ng trabaho. Alam mo iyan. 2 taon na, Richard, 2 taon ng mga excuse, 2 taon ng mga pangako, at sa halip na bumuti, araw-araw ay mas masahol pa ang trato ninyo sa akin na parang may utang ako sa inyo, na parang ito ang bahay ninyo at ako ang guest. Ibinagsak ni Victoria ang dokumento sa mesa. Hindi mo kami pwedeng paalisin. Pamilya mo kami. Ang pamilya ay ginagalang, sabi ko. Ang pamilya ay inaalagaan. Hindi pinapahiya ng pamilya ang kanilang mga elders sa harap ng mga estranghero. Joke lang iyon, giit ni Victoria, ngunit nawala na sa kanyang boses ang lahat ng nakaraang kumpiyansa. Hindi, insulto iyon, at iyon ang straw na nagpabagsak sa likod ng kamelyo. Sumandal si Richard sa isang upuan. Mukha siyang tunay na naliligaw. Ano ang gusto mong gawin namin? Gusto kong basahin mo ang dokumentong iyon. Gusto kong maintindihan mo na ang bahay na ito ay akin. Gusto kong pumunta kayo sa meeting kasama ang attorney sa Biyernes ng alas 10 ng umaga. At gusto ko, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Natratuhin ninyo ako ng may dignidad na nararapat sa akin. At kung hindi kami pupunta sa meeting na iyon, tanong ni Victoria, sinusubukang muling mabawi ang ilang kontrol. Tiningnan ko siya ng diretsyo nang hindi kumukurap, nang hindi ngumingiti. Kung gayon, sa Biyernes ng alas 12, sisimulan ko ang legal eviction process. Ang mga salita ay bumagsak na parang mga bato sa still water. Tinakpan ni Richard ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Tiningnan ako ni Victoria nang may purong galit, ngunit wala na akong pakialam kung kinamumuhian nila ako. Mahalaga sa akin na iginagalang nila ako. Ngayon, kung papayagan ninyo ako, sabi ko, kinukuha ang aking purse mula sa mesa, mayroon akong appointment na binanggit ko. Naglakad ako patungo sa pinto, nararamdaman na mas mataas ako kaysa sa ako ay naging sa loob ng maraming taon. Umalis ako sa bahay nang hindi lumilingon. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay, ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay purong adrenaline, isang bagay na hindi ko pa naramdaman sa loob ng mga dekada. Sumakay ako sa aking kotse, ang silver sedan na binili ko gamit ang sarili kong pera 5 taon na ang nakalipas, at nagmaneho ng walang layunin sa loob ng kalahating oras. Kailangan kong i-process ang ginawa ko. Kailangan kong tiyakin na hindi ako magbaback down. Napunta ako sa coffee shop kung saan ako nakikipagkita kay Susan, ang aking lifelong friend, ang tanging tao na may lakas ng loob na sabihin sa akin ang katotohanan sa loob ng 2 taon na ito. Ang tanging hindi nagpanggap na maayos ang lahat gayong malinaw na hindi. Tinawagan ko siya mula sa parking lot. Sinagot niya sa pangalawang ring. Susan, malaya ka ba? Kailangan kitang makausap. Narinig ko ang background noise ng kanyang bahay. Bigyan mo ako ng 20 minuto. Magkita tayo sa ating usual spot tea. Pumasok ako sa shop at umorder ng latte. Umupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga taong dumadaan, mga batang ina na may mga stroller, mga matatanda na dahan-dahang naglalakad, mga couple na magkahawak kamay. Patuloy na umikot ang mundo habang ang akin ay ganap na nabaliktad. Dumating si Susan na may kanyang usual energy. 72 taong gulang na at naglalakad pa rin siya na parang siya ay 50. Umupo siya sa tapat ko, pinag-aralan ang aking mukha at ngumiti. Ginawa mo ito. Hindi ito isang tanong. Paano mo nalaman?
dahil mayroon kang ganyang tingin. Ang tingin ng isang babae na kababawi lamang sa kanyang buhay. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang party, ang humiliation, ang early morning decision, ang notice, ang mga mukha ni Richard at Victoria noong umagang iyon. Hindi ko iniwan ang kahit anong detalye. Si Susan ay nakinig ng tahimik, paminsan-minsan ay tumatango, pinipisil ang aking kamay kapag nababasag ang aking boses, naaalala ang pinakamasakit na parte. Nang matapos ako, huminga siya ng malalim. It was about time, Eleanor. It was about time. Sa tingin mo ba ay ginagawa ko ang tama? Tanong ko, kailangan kong marinig ito mula sa ibang tao. Ang tamang bagay? Sumandal si Susan. Eleanor, ikaw ay nilapastangan sa sarili mong bahay sa loob ng 2 taon. Binayaran mo ang lahat. Tiniis mo ang lahat. Isinakripisyo mo ang iyong comfort, iyong espasyo, iyong peace of mind. At para saan? Para tawagin ka ng iyong daughter-in-law na iaya sa harap ng buong pamilya? Ngunit sila ang aking pamilya. Ang pamilya na gumagalang sa iyo ay nararapat sa iyong loyalty. Ang pamilya na nagpapahiya sa iyo ay nararapat sa iyong distance. Ininom ni Susan ang kanyang kape. Anak mo si Richard. Ngunit tumigil na siya sa pag-ugali na parang isa siyang anak matagal na ang nakalipas. At ang babaeng iyon, hindi ka nakita kailanman na pamilya. Nakita ka niya bilang isang wallet na may mga binti. Ang kanyang mga salita ay harsh, ngunit totoo, sobrang totoo na masakit. At kung pagsisisihan ko ito, kung gayon mag-back down ka. Ngunit mayroong isang bagay na nagsasabi sa akin na hindi mo gagawin dahil ang nakita ko sa iyong mga mata noong dumating ka ay hindi pagdududa. Kaya ito na ang panimula, sana magustuhan mo.